In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Bumabalik na ba si Bitcoin? Kasi ngayon si BTC nagtitis ng isang very important move, yung weekly close above 70,000. Hindi lang siya simple green candle. Kasama dyan yung pagbawi ng isang long-term trend line na matagal nang binabantayan ng mga traders, ang 200-week EMA. Pero syempre, hindi porke umangat safe na agad, lalo na't magulo pa rin ang macro at geopolitics. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit big deal ang weekly close sa 70,000, ano yung mga levels na nababawi, bakit may nagsasabing pang may chance pa rin ng pullback, at ano ang sinasabi ng whales, ETF flows, at pati yung Clarity Act na patuloy na pinag-aawayan sa US. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa price. Base sa recent price action, umabot si Bitcoin malapit sa 73,000 bago bahagyang lumamig. Pero ang importante dito, nakalampas siya sa weekly close above 70,000. At kung mapapansin natin, 7 consecutive green daily candle na ito. Ibig sabihin, itong araw ng sunod-sunod na paakyat ang daily close. At kung mapapansin natin, ito ang highest daily close niya mula March 4. So momentum wise, may lakas. Hindi lang 70,000 ang binabawi, habang umiikot sa area na yan, nananatili rin si Bitcoin above 2 key long-term levels. Una, yung 200-week EMA, around 68,000. Pangalawa, yung old 2021 all-time high zone, around 69,400. In simple terms, nabawi niya yung dating historic top at yung long-term moving average na madalas tinitingnan bilang bear market floor or major support. Kaya ngayon, ang weekly close ni BTC ay above 70,000. Mas lalong tumitibay yung idea na may support rescue attempt si Bitcoin. May isang trader na nagbigay ng simple explanation kung bakit nagkaroon ng correction noong Friday. Sabi niya, yung recent correction noong Friday parang risk off lang dahil ayaw ng iba mag-hold ng position papasok ng weekend. Wala raw masyadong ibang dahilan. At ngayon, nakikita niya na markets turning back upwards. Pero nag-warning din siya na posibleng magkaroon ng slight pullback dahil may appetite ang market na i-close ang CME gap. Tapos after that, ang assumption, tuloy ang grind pataas hanggang sa resistance level na 75,000 to 80,000 zone. Ngayon, habang nagiging bullish ang structure, hindi natin pwedeng i-ignore ang macro. May comment na kung kalmado lang sana ang macro, yung ganitong structure pwedeng maging relief rally talaga. Pero dahil sa current backdrop, geopolitical risk, oil shock at global uncertainty, hindi pa raw mawawala ang downside risk. At totoo, kasi yung WTI crude oil buong linggong sinusubukang bumalik above $100 per barrel, habang tuloy pa rin ang usapan tungkol sa oil supply shock. Kapag mataas ang oil, tumataas ang takot sa inflation at dagdag gastos, at madalas yan nagiging headwind sa risk assets kabilang ang crypto. May isa pang importanteng framing sa short to mid-term. May mid-term trading range daw si Bitcoin na may dalawang boundaries. Yung upper boundary, yung true market mean, around 78,400. Yung lower boundary, yung aggregate realized price ng current supply, around 54,400. Ibig sabihin, kahit umakyat above 70,000, hindi pa clean breakout na agad. Pwedeng range pa rin, at every time na pumipitik above 70,000, may sellers na lumalabas. Hindi raw ito panic selling, kundi steady profit taking. In normal words, may mga tao lang talagang nagbebenta kapag may chance kumita o makabawi, kaya nahihirapan masustain ang breakout. Ngayon, punta tayo sa pinaka-interesting na signal nitong week, whales. Ayon sa isang sentiment platform, yung malalaking Bitcoin whales nag-start ulit mag-accumulate habang nag-hold ang price around 71,000. Ang group na tinutukoy dito, wallet holding 10 to 10,000 BTC. Sinasabi nila, bullish signal daw ito at positive reversal. Kasi recently lang, ibang-iba ang behavior nila. More specifically, ayun daw, yung wallet na 10 to 10,000 BTC, kontrolado na nila around 68.17% ng total supply, up from 68% 7 days earlier. Maliit pakinggan, pero sa malaking supply, meaningful yan. Pero may condition, mas magiging convincing ang ideal na local bottom kung tuloy ang accumulation ng whales habang ang retail wallets naman bumababa ang share. Ideal daw yung senaryo na yung small wallets nagsisimulang magbenta o mawala ng hope habang yung whales tumataas ang hawak.
kasi meaning lumilipat ang coins from weak hands to strong hands. Ang problema kapag retail ang patuloy na bumibili, minsan sign yan ng over-optimism at historically, mas nagbobottom ang Bitcoin kapag yung crowd nawawala ng pag-asa at nagbebenta, hindi yung sobrang excited sila bumili. May isa pang on-chain analyst na may similar view. Under a long-range liquidity lens, nasa gitna pa rin daw si Bitcoin ng bear market. So kahit maganda ang bounce, hindi pa ibig sabihin end na. May mga on-chain analytics firm din na nagsasabi na bear market pa rin kahit may rally. Tapos yung fear and greed index, bumalik din sa extreme fear after briefly recovering. So mixed signals talaga. May momentum pero cautious pa rin ang mood. Ayon sa side ng institutions, may magandang balita. US spot Bitcoin ETF naglag ng first 5-day inflow streak of 2026. Total around $762.32 million this week. Ibig sabihin 5 straight days na may net inflows. Sa sentiment side, nakakatulong ito kasi nagpapakita na may institutional appetite pa rin kahit magulo ang chart nitong mga nakaraang buwan. Pero syempre, hindi pa rin ito automatic na breakout dahil ETF flows can change quickly, pero at least may sign na hindi lahat umaalis. Sa ibang balita naman ang long-term narrative na Clarity Act. May executive mula sa isang blockchain protocol na nag-warning na yung bill na ito, kung mali ang pagkakagawa, pwedeng mapunta ang control ng crypto sa centralized players like malalaking financial institutions. Ang fear dito, kung lahat ng activity pipilit na dumaan sa licensed intermediaries, mawawala yung original breakthrough ng blockchain. Yung idea na users can be owners, hindi lang customers. Kapag na-push, balik lahat sa intermediaries. Parang babalik ka sa old system na rent access lang, hindi ka stakeholders. Pero fair din, may positive part, nilinaw daw ng bill kung sino ang may jurisdiction, SEC ba o CFTC. At may protections din para sa peer-to-peer transaction at self-custody. Ang problema, sinasabi nila na hindi raw sapat ang protection para sa open, permissionless rails at DeFi protocols. Kaya risk siya na dalhin ng parehong points of failure ng traditional finance papunta sa crypto. And yes, kaya rin stalled ang Clarity Act, nagkakaaway pa rin ang crypto industry at banking industry tungkol sa stablecoin yield. Kung pwede ba mag-share ng interest ang stablecoin issuers sa holders. Dahil dito, nag-pullback ng support ang isang malaking exchange, sinasabing mas okay pang walang bill kesa bad bill. May senator na optimistic na pwedeng pumasa ito by April, pero may warning din na kung hindi pumasa by April 2026, sobrang baba na ng chance na maging law siya within the year. At may isa pang angle, possible daw na hindi lang rewards ang hurdle, baka marami pang issues tulad ng DeFi projections, developer protections at regulatory authority. At kung titingnan natin ang daily price action ni Bitcoin, ito yung sinasabi sa report na 7 consecutive green candle at nagre-represent yan ng mas dumadaming buyers. Although nakakulong pa din ito sa range at ang kailangan mangyari for a bullish momentum ay magkaroon ng clean breakout above 80,000 para magbago yung market structure at makuha yung liquidity dito sa taas. Pero hindi ibig sabihin nun magtutuloy-tuloy na ang rally. Sabi ko nga sa mga previous analysis, matagal nang namamalagi sa area na ito si Bitcoin at wala pang significant breakout. At kapag nangyari ang breakout pa itaas, then posible pa din na ito ay relief rally lamang. Paano natin masasabi na hindi lang ito relief rally kung masusundan ito ng consecutive higher low? Hindi na siya babalik sa area na ito and form this kind of formation. Kasi in an uptrend, kailangan meron tayong confirmed higher high and higher low. At sa ngayon, wala tayong nakikitang ganun. Kaya nasa bear trend pa din ito at unti-unti nating pinapanood ang pagbabago sa galaw nito. A rejection is still possible, a bull trap is still likely. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.